Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, dahil madalas napakarami nating ginagawa, meron tayong nakakalimutan. Nakakalimutan natin, nakasama pala natin ang Diyos. Dahil masyado tayong maraming inaalala, may nakakalimutan tayo na ang Diyos gusto niyan tumulong sa atin. Kaya naman nabibigatan tayo dahil pilit nating ginagawa ang lahat na malayo tayo sa Diyos, na hindi tayo nagpapatulong sa Panginoon. Mga kapatid, kahit na gaano pa karami ang iyong ginagawa, kahit na gaano karami ang iyong inaalala, huwag mong kakalimutan, mahal na mahal ka ng Diyos at nangangako siya na hindi ka niya pababayaan. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo hindi pa rin nagpatuloy sa pagkakasala, ito din ang dahilan bakit nakakalimutan natin, nakasama natin ang Diyos. Sa mga pagkakataon na sinasarili natin lahat ng ating mga problema at nakakalimutan natin muli na manampalataya, na magtiwala sa Kanya. Sa pagkakataon na kung saan hindi natin nakikita na gumagalaw ang Diyos sa ating buhay, pagsisihan natin lahat ng ating mga pagkukulang. Hingin natin muli ang Kanyang awa, ang Kanyang tulong, Kanyang pagpapatawad para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan sa kanilang ginagawang kabutihan. At ang mga masasama ay iyong binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang ang pag-amin namin sa nagawang kasalanan ay magkamit para sa amin ng iyong kapatawaran. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mahuuhaw. Hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y hatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok
at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa Sebene sa timog, kalangitan, umawit ka, lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahabagan ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon, nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit na ano, ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkakagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pagkabuhay ako'y buhay, nabubuhay sino mang ako'y pinananaligan, ay di mapapanaigan ng kamatayan kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, ang aking amay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat nilabag niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga at sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama. At sa gayoy pinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng ama ang anak at pinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya.
At higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipapakita sa kanya ng Ama at manggigilalas kayo. Kung paanong binuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng Anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang Ama, binibigay niya sa Anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang Anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa Anak ay hindi nagpaparangal sa Amang nagsugo sa Anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kung hindi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng Anak ng Diyos. At ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ang Ama ay may kapangyarihang magbigay buhay at ang Anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang Anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Umahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. What is the perfect life for you? Ano po ang perfectong buhay, ang ganap na buhay para sa inyo? Yung bang may bahay ka na, may lupa ka pa? Yung bang may bago kang sasakyan at nakakalibot ka? Yung po bang healthy ka, malusog ka, wala kang sakit, wala kang nararamdaman, nakirot sa iyong katawan? Yung bang hindi kayo nag-aaway ng asawa mo? Yung bang nakatapos na ang iyong mga anak sa kanilang pag-aaral? Yung bang meron kang naipon at nakakapag-travel ka na, nagagawa mo na ang gusto mo? Opo, maganda po ang lahat ng yan. To tell you honestly, they are good and yet they are not the perfect life. Amen? Gusto niyo po bang malaman kung ano ang perpektong buhay? Ito po ha, pakinggan niyo. Tandaan niyo ito. The perfect life is the balanced life. Amen? Ulitin ko po yon. The perfect life is the balanced life. Kaya nga, ang magandang muka, balanse, pantay. Di po ba? Proportional. Ang magandang bahay, pantay-pantay, nakasukat. Ang perpektong takbo ng isang sasakyan, pantay yung gulong. Ganyan din po sa buhay. Kapag pantay, kapag sakto, kapag balanse ang iyong pamumuhay, maganda yan, mabuti yan, perpekto yan. And the balance should happen first in our minds. Because what you think becomes. Reality is shaped first in our minds. That is why if you want to change your life, change your thinking. Gusto mong baguhin ang karanasan ng iyong buhay, baguhin mo ang iyong pag-iisip. The perfect life is a balance here in our minds. It is a balance of forgetfulness and remembrance. Kapag pantay ang iyong pag-aalaala at ang iyong pagkalimot, perpektong karanasan ng buhay yan. Imagine niyo po, kung hindi po tayo nakakalimot,
Ang hirap niyan. Naaalala mo lahat ng sakit sa buhay mo. Yung nadapa ka, sumakit ang tiyan mo, yung mga disappointment mo, mga lungkot mo. Bangungot po yan. Di po ba? Kaya nga, ang hindi makalimot, may sakit sa pag-iisip. Anong tawag natin dyan? Trauma. Trauma, ibig sabihin, wala na. Nandyan pa rin, buhay pa rin, bumabalik-balik sa'yo. Hindi magiging masaya at malaya ang tao na may trauma. May kakilala po ako, may naranasan siya. Isang babae, nakulong po siya sa loob ng simbahan. Kasi naman po, pasara na ang simbahan. Hindi siya nagsasabi. Nandun siya sa gitna, nagdarasal. Akala po ng sakristan, wala nang tao sa loob ng simbahan. Kaya sinara lahat ng pintuan, pinatay po ang ilaw, nilak po ang simbahan, umalis na po yung sakristan. Ito pong babae, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Buti na lang po kinabukasan na bumalik yung sakristan. Pagkabukas, salamat sa Diyos, buhay pa rin itong babae. Pero nagkatroma na siya. Ano po yung takot niya? Pag nakakarinig daw siya ng pagsara ng mga pintuan, nanginginig siya, umiiyak siya. Bumabalik po yung masamang alaala nung nalak siya sa loob ng simbahan. Di po ba? Wala na lumipas na yung karanasan. Pero present pa rin. Buhay na buhay pa rin dun sa tao. You are cursed when you cannot forget your painful past. Amen? Ang kasabihan nga, that memory is an enemy. Memory is an enemy. Ang kalaban po ng ating isip ay palaging inaalala natin yung mga masamang kahapon. But the opposite of memory, forgetfulness. When it is done too much, is also bad. Amen? Mahirap din naman po yung makakalimutin ka. Wala pong matatapos na trabaho kung palaging nakakalimutan mo yung dapat na gawin mo. Hinahanap mo yung susi mo, kaya nalilate ka sa trabaho. Hinahanap mo yung salamin mo, di ka makakita, nandyan lang pala sa ulo mo. Hinahanap mo yung sasakyan mo, saan ko na kasi pinark yun? Sipin niyo po yun, maraming nasasayang na oras dahil sa pagiging makakalimutin mo. Hindi aasenso ang taong makakalimutin. Amen? Ang mga mayayaman, ang mga matagumpay na tao, maisip, alam nila yung aral mula sa kanilang mga pagkakamali. Kaya nga, hindi nagiging perpekto ang buhay natin madalas. Dahil napapasobra tayo sa ating pag-iisip. Napapasobra tayo sa pag-aalaala o napapasobra naman tayo sa pagkalimot. Ang problema natin nag-uumpisa sa ating isip. Amen? Meron tayong mga inaalala na hindi mo naman dapat inaalala. At meron kang mga nakakalimutan na dapat hindi mo makalimutan. But the good news is, in God, there is a balance of both. In God, there is both remembrance and forgetfulness. Sabi nga po sa unang pagbasa, that God is like a mother. Kahit na tinatawag po natin ang Diyos sa ating panalangin, Ama namin, ang katangian din ng Diyos ay kamuka ng isang mapagmahal na ina. At ang sabi po ng Diyos sa pagbasa, makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Kamukha po ng nanay, balanse ang pag-aalaala at ang pagkalimot sa atin. Di po ba madalas nasasaktan ng anak ang kanyang nanay? Pagkasilang pa lang ng anak dito sa mundo, sakit na yan sa katawan ng ina. Di po ba? Sakit po ang nanganganak. One of the most painful experience that a woman could undergo is to give birth. Pero pag lumabas na yung kanyang anak, nakakalimutan na yung sakit ng panganganak. Dahil ang mahalaga po para sa isang ina ay yung makita niya ang kanyang minamahal, buhay, malusog. Pag nakita na niya yung anak niya, oo, sobrang sakit, pero ang mahalaga ay yung nagpapasalamat siya sa regalo ng buhay, bigay ng Diyos. Ganyan po ang Diyos. Madalas, nasasaktan din natin siya dahil sa ating mga kasalanan. Alam naman natin yung mali
Pero palagi nating ginagawa, pinipili ang mali. Alam naman natin yung tama sa mali pero palagi nating pinipili yung mali at iniiwasan natin, nagkukulang tayo sa paggawa ng tama at mabuti. Di po ba? Pero mas pinipili pa rin ng Diyos ang alalahanin niya na anak niya tayo. Mas tinatandaan ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nga, kahit na nagagalit ang Diyos, hindi nananatili yung kanyang sama ng loob. Kaya nga, kaya tayong mapatawad ng Diyos. Kapatid, kung hindi balanse ang iyong pamumuhay ngayon, hayaan mong turuan ka ng Diyos. We can never make this life perfect. Yan marahil ang frustration ng marami sa inyo. Yan marahil ang disappointment at lungkot ng iba sa inyo. They want to make their life perfect, and yet there are a lot of imperfections and problems in their life. Because we cannot make this life perfect. Only God can perfect our lives. Amen? And the perfection of our lives starts when God teaches you how to balance in your mind forgetfulness and remembrance. Tingnan niyo po, minsan dahil makakalimutin ka, diyan ka nagkakasala Diyan nagkakaroon ng problema sa iyong kalooban. Kapag nakakalimutan mo, mahal mo ang magulang mo. Nawawalan ka na ng galang sa kanila. Nakakasagot-sagot ka na sa kanila. Kapag nakakalimutan mo din yung pangako mo diyan sa iyong asawa, di ba? Nung kinasal kayo, anong sabi mo? Hindi kita sasaktan kailanman. Ilang taon lang yun, di ba? Ngayon, napagtaksilan mo na siya. Bakit? Kasi may nakalimutan ka. Kapag nakalimutan mo na din ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, yung mga pagpapala niya, ang dami na nga niya binigay na grasya sa iyo lumalabag ka na sa kagustuhan ng Diyos. Mas pinipili mo pa yung tukso ng demonyo kesa sa sumunod sa kanyang kagustuhan. The evil one will always give us amnesia so that we will continue to sin. At minsan, gagamitin din ng masama ang alaala mo para malayo ka niya sa Diyos. Diba? Kapag naaalala mo yung mga kasalanan mo, nahihiya ka. At dahil sa hiya na yan, ayaw mo nang lumapit sa Diyos. Sinasabi mo, makasalanan ako. Ganito talaga ako, hindi na ako magbabago. Tingnan niyo po, yung alaala ng iyong kasalanan, yan nagiging pabigat. Bakit hindi nagiging magaan at umaangat ang iyong kaluluwa sa Diyos? My dear friends, allow God to teach you how to use your memory and your forgetfulness so that this would become your way to become closer to Him so that you can do His will. Gamitin mo ang alaala mo para matandaan mo palagi ang pangako ng Diyos. Ang tawag diyan, pag-asa. Umaasa ka kapag naaalala mo may pinangako palang maganda na gagawin ang Diyos sa iyong kinabukasan. Gamitin mo ang alaala mo para maunawaan mo sa kasalukuyan may ginagawa palagi ang Diyos para sa ikabubuti mo. Ang tawag diyan ay pananampalataya. At gamitin mo din ang iyong pagkalimot para maging malaya ka sa iyong kasalanan. Yung kahapon yun. Tapos na yun. Hindi mo naman kailangan dalin yun ngayon. Kapag kinakalimutan mo yung mga pagkakamali mo, mga kasalanan mo ng kahapon, ang tawag dyan ay pagpapatawad. At para magkaroon ka ng balanse dito sa dalawa, isang sangkap lang ang kailangan. Ano po? Katalinuhan, wisdom. My dear friends, ask for wisdom from God so that you will know when to forget and what to remember in your life. Because without wisdom, you will forget what is important and you will always remember the painful past without this wisdom coming from God. Mahirap po magbalanse sa buhay. Kaya nga ang kasabihan ay, ang buhay ay parang pagbibisikleta. Pero para mabalanse mo
ang buhay, kailangan magpatuloy ka lang pumadyak. We have to move on and continue. Do not be stuck on your sins. Do not be stuck on your mistakes, on your problems. Please, no matter how imperfect life is, continue moving on. But move on with God. Amen? And also, move on towards God. The moment you journey without God, the moment you move not going to God, then you will lose balance and you will be lost. Amen? Remember, an unbalanced life is a life of pain, sadness, and suffering. Magpatuloy ka sa buhay, pero harinawa na may katalinuhan papunta sa Diyos kasama ang Diyos. Kalimutan mo na, kapatid, yung sakit, yung bigat ng kahapon, at alalahanin mo, tandaan mo, na gumagalaw ang Diyos kasama mo araw-araw. Kung magagawa mo ito, kung mauunawaan mo ito, makakaranas ka ng pagpapala at kapayapaan dito sa mundo. Pagdasal natin, tayo'y tulungan ng Diyos na maging balanse ang ating pagkalimot, ang ating pag-aala-ala para sa mas pinagpalang buhay. Amen. Tumayo po tayo. Habang nilalapit natin ang ating mga kahilingan sa dambana ng Diyos, hingin natin ang lakas at pananampalataya upang makasunod sa Kanyang kalooban. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging gabay ng kanyang mga kasapi sa daan ng kabutihan at dalhin sila sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang talikuran ang kasalanan ng buong puso at maging masunurin sa mga batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng nagdaranas ng pagsubok at pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya, naway magtiyaga at magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming iayon ang aming sariling kalooban sa iyong kalooban upang makapamuhay kami sa paraang ninanais mo. Tulungan mo kami iayon ang aming sariling kalooban sa iyong kalooban upang makapamuhay kami sa paraang ninanais mo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahahin sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito naway maganap sa ipagpapatawad na mga kasalanan at sa ipagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na naming sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutan iyong iniatas, sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang mga pagpapakabuti namin iyong kinararangal. Kaya't kaisa namang anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay, at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francesco ang aming Santo Papa, Florentino ang aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinasabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isa-isa aking silid, may nagdiwang at may naghalik, ng tinapay at alak, pagkain na mula sa langit. Minsan-isa takip siling, may lumuhang nananalangin. Ang tadhana'y mapangyari, ngunit kung nais siya tutusin, kasama-sama natin siya, ang puso natin babaguhin, ang hain niya ay tanggapin, kahit hindi na takip siling. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng banal na pakikinabang, huwag mong ipahintulot na kami maparusahan ng iyong dinulot para sa aming kagalingan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. What is the perfect life? It is the balanced life. Saan dapat balanse ang buhay natin? Unang-una, sa ating pag-iisip. Dapat pantay, proportional. Ang pagkalimot at ang pag-aalaala. Hindi pwede na palagi ka nag-aalala. Kaya nga ang cellphone, umihinto, sobrang memory. Di po ba? Kaya ang computer nasisira. Sobra. Ang daming program ang nandyan. Ganyan din. Kaya nagiging mahirap ang buhay natin. Ang dami nating inaala-ala. Please, only remember what is important. Mahirap din naman yung makakalimutin ka. Alam niyo yung mga number 1 na makakalimutin? Yung mga may utang. May sakit na amnesia yan. Hindi na maalaala. Magkaning inutang, kailan magbabayad. Pag ikaw ay makakalimutin, mahirap din mabuhay. Mahirap din na magkaroon ng masayang relasyon. Pag ang kasama mo, makakalimutin. Kalimutan mo yung mga hindi masyadong mahalaga. Ano yan? Yung masakit na kahapon. Hindi man natin makakalimutan yung nagawa ng ibang tao. Pero yung sakit, pwede mong makalimutan yan. Ang tawag dyan ay
pagpapatawad. Sabi ko nga, nahihirapan ka na makalimot, kung nahihirapan ka na tumigil sa pag-aalaala, kailangan magpaturo ka sa Diyos. So let this be your simple prayer for today. Lord, teach me to remember what is important. Teach me to forget the painful past. Alalahanin mo lang mga pangako ng Diyos. Kalimutan mo na yung mga kasalanan mo pagkakamali ng kahapon. Magagawa nyo lang po yan sa dalawang paraan. Makinig kayo sa salita ng Diyos, magbasa kayo ng Biblia, diyan marirefresh ang inyong alaala. Ano bang mga pangako, ano bang mensahe ng Diyos sa inyo? Pangalawa, sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal. Pag nakumpisal mo na, iwan mo na. Napakarami po nagkukumpisal sa akin. Father, nakumpisal ko na dati to eh. Hindi, wag mo nang ikumpisal. Tingnan niyo po. Yung hindi mo pagkalimot, palagi mong inaalaala, kasalanan pa rin yan. Kaya nga, di ka nagiging masaya sa buhay mo eh. Nga kapatid, please, ask the Lord to teach you to remember and to forget. You will have the perfect and the blessed life. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.